Tila hindi napupuknat ang puksaan sa Senado. Sa sesyon kanina, todo banat si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kay Senador Rodante Marcoleta. Pa-main character daw kasi si Marcoleta. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, anong mga naging hirit ni Senator Ping? Pinky Asal Bida kung tawagin ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson si Senator Rodante Marcoleta at hindi siya nagpatumpik-tumpik banatan ang kapwa senador matapos ang mga banat ni Marcoleta sa kanya kahapon. Agad sumalang si Lacson sa plenaryo ngayong hapon para sa isang privilege speech dahil kinailangan na raw niyang magsalita para ituwid ang umano'y mga mali at mapanirang paratang ni Marcoleta. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Binalikan niya ang pinagmula ng tensyon sa pagitan nila kasama ang pagtutol niya sa motion to dismiss ni Marcoleta sa impeachment case laban kay VP Sara noong nakaraang taon. Ayon kay Lacson, parliamentary inquiry lang ang ginawa niya noon para linawin ang mga alituntunin ng Senado. Sunod na tinutukan ni Lacson ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal kung saan ilang beses daw nagambala ang pagdinig dahil sa mga aksyon ni Marcoleta. Isa sa mga binanggit ni Lacson ang pag-raise ni Marcoleta noon ng prejudicial question sa kanyang impartiality bilang chair ng komite, isang argumentong hindi naman daw kailangan sa pagdinig. Inisa-isa pa niya ang mga issue pagdating sa witnesses ng Blue Ribbon, kabilang ang pagpresenta ni Marcoleta ng surprise witness na si Orly Guteza, na kalaunan ay nawala at hindi na muling nakita ng komite. Pinuna pa raw ni Marcoleta ang aksyon ng komite sa paghanap kay Guteza at inakusahan si Lacson na nagsasagawa ng surveillance sa opisina ni Marcoleta. Si Guteza ang nooy nagsabing personal siyang nag-deliver ng kickback sa mga tahanan ni na dating Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Zaldico. Isa pa sa mga isyong binuksan ni Lacson ay ang umano'y koneksyon ng asawa ni Marcoleta sa mga insurance company na nagbigay ng bonds sa mga Diskaya na una na nating ibinalita sa Bilyonaryo News Channel. Tinuligsari ng senador ang paglabas ni Marcoleta ng sariling minority report sa investigasyon na hindi raw naaayon sa mga alituntunin ng Senado. Siya na nga itong gawa ng mga bagay na wala naman sa alituntunin ng Senado. Pagkatapos, ako ang pagbibintangan niya na epal. Tinanong din niya ang pagiging consistent ng posisyon ni Marcoleta sa interparliamentary courtesy na dati na raw ginamit ni Marcoleta sa mababang kapulungan para kay VP Sara. Tanong ni Lacson, handa raw bang manindigan si Marcoleta sa courtesy na ito sakaling siya mismo ang tutukan ng Kamara pagdating sa di umano'y discrepancy sa kanyang campaign contributors noong eleksyon. That is in line with that tradition. Such hypocrisy, such double standard, such a farce that does not dignify an answer, Mr. President. Ipinunto ni Lacson ang pag-aamin ni Marcoleta na tumanggap daw siya ng pera mula sa mga campaign donor bilang utang na loob, isang malinaw daw na admission against interest na maaaring shoot sa kasong indirect bribery. Tinuligsa pa niya ang mga pahayag ni Marcoleta kaugnay ng West Philippine Sea na anyay kahalintulad ng mga naratibo ng China. Binanata niya ang paratang ni Marcoleta na inisplice umano ang kanyang mga video statement pagdating sa usapang Kalayaan Island Group. Hindi ko kasalanan ng mga salitang nagmula sa sarili niyang bibig. May tawag nga dito ang mga Gen Z. Classic case of gaslighting. Pinky, hinamon ni Lacson si Marcoleta na linawin kung saan siya tumatayo pagdating sa iba't ibang issue, kasama dyan ang issue sa West Philippine Sea at sa investigasyon sa Senado pagdating sa flood control scandal. Balik sa'yo, Pinky.
Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.